Valid naman po yung kanilang pagkauhaw. Ang tao ay nauuhaw. At kung ang tao ay nauuhaw, naman, maghahanap ng kanyang iinumin. Subalit imbes na sila'y magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon at alalahanin nila ang kapangyarihan na kanilang nasaksihan, alalahanin nila ang kabutihan na kanilang nakita at naramdaman mula sa ating dakilang Diyos, sila ay nagreklamo. Kaya sabi dito, they murmured. Kaya sabi kanila, mga minamahal, beloved lost, because of the murmurings of the Israelites. From the promised 40 days, ginawang 40 years ang kanilang paglalakbay. Everybody shout amen. Kasama dito, mga minamahal, yung kanilang pagmamurmur. Sila'y nauhaw, mga minamahal, tinukso nila ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa halip na sila ay manalangin, mga minamahal, sila ay nagreklamo. Sa halip na sila ay magtiwala dahil naranasan nila ang kapangyarihan, mga dakilang himala ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinili nila na makipagtalo kay Moses. At halos sumpain nila si Moses. Anong sabi dito? Halos patayin nila si Moses. Amen. Subalit dahil sa kaabaitan ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil sa dakilang habag na meron si Moses sa mga Israelita, siya ay nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat siya ay provoked that time, siya ay nanalangin pa rin. Dahil walang ibang pinapakinggan ng ating dakilang Diyos kundi si Moses na kanyang lingkod nung panahon na yan. Everybody shout praise the Lord. Amen? Siya ay nakipagnaig sa ating pinakamahal na Panginoon. Humingi siya ng habag sa ating pinakamahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon? Ginamit pa rin yung tungkod na ginamit ni Moses upang hatiin yung Red Sea. At nung kanyang mga minamahal pinaltok sa batong mga minamahal, lumabas ang tubig. Kaya tinawag na Masa ang lugar na yan. Tinukso nila ang ating pinakamahal na Panginoon. Gaya ng ating nabasa mga minamahal, amen, and they called the name of the place Masa and Meribah because of the chiding of the children of Israel and because they tempted the Lord saying, is the Lord among us or not? Balikan po natin ang ating kalagayan minsan bilang mga Kristiyano. Kapag dumarating ang mga pagsubok sa atin, minsan napapatanong tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, pag may mga nararamdaman tayo, minsan napapatanong tayo, mahal na Panginoon, totoo ka pa ba sa aking buhay? Mahal na Panginoon, naririnig mo pa ba ako? Minsan, tinutokso natin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Kagaya ng mga Israelita, mga minamahal, imbis na sila'y manalangin, mga minamahal, at alalahanin nila ang mga kabutihan, ang pagliligtas sa kanila ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa halip na sila'y magtiwala, sila'y nakipagtalo. Sa mga punto na may mga hindi tayo nauunawaan, mga minamahal, anong pipiliin natin? Ang magtiwala sa mahal na Panginoon o makipagtalo tayo, mga minamahal, at patutunayan kung sino ang tama. Kaya ito ay patuloy, mga minamahal, na paalala sa atin bilang mga pinili, mga banal at anak ng ating dakilang Diyos. Tayo ay pinapaalalahanan ng ating pinakamahal na Panginoon na huwag matulad sa unang henerasyon ng mga Israelita. Kung tayo ay umaharap sa mga matitindi mga pagsubok, kung tayo ay may mga karamdaman, mga minamahal, anong sabi na ba kasulatan? Alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin kung paano tayo pinagaling noon ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, siya rin ang magpapagaling sa atin. Everybody shout praise the Lord. Kung tayo ay niligtas noon ng malapay noon, anong sabi na ba kasulatan? Siya pa rin ang magliligtas sa atin ngayon at kailan pa man. Sa darating na bukas, siya pa rin ang magliligtas sa atin. Hindi kailanman nagmamaliw, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen? Tinunod ni, is the Lord among us. Minsan, ganun din po tayo. Amen. Minsan, mga minamahal, kapag tayo humaharap, mga minamahal, sa mga bagay na mabibigat, mahal na Panginoon, nasa akin ka pa ba? Mahal na Panginoon, nahahabag ka pa ba sa akin? Alalahanin natin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, lagi nariyan lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, handa tayong tulungan. Kung paano tayo tinulungan noon, kung paano tayo inangat ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo, mga minamahal, pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, kung paano tayo pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Nung wala tayong mga trabaho noon, binigyan tayo ng trabaho, mga minamahal, nung tayo naghihirap, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Nung tayo ay walang-wala, tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? At kung tayo ay nahaharap man sa mga pagsubok, katulad ng ating nabasa, nung sila ay humarap ng pagkauhaw, kung darating man sa ating buhay na tayo ay nauuhaw sa mga bagay, amen, na mga pagsubok, mga karamdaman, mga minamahal sa ating paglilingkod, anong sabi na ba kasulatan? Alalahanin natin
ang kabutihan, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Instead of asking, Lord, where art thou? Nasaan ka, mahal na Panginoon? Anong sabi ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal? Kung sa tingin natin ay napapalatay sa presensya ng ating dakilang Diyos, ano ang gagawin natin, mga minamahal? Unang-una, saliksikin natin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Ipagsiksikan natin ang sarili natin sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Pilitin natin na madama ang presensya ng ating dakilang Diyos. At doon, masusumpungan natin, mga minamahal, ang kanyang presensya. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi na ba kasulatan, seek me and ye shall find me. Hanapin niyo ako at ako'y iyong masusumpungan. Knock and the door shall be open. Tumawag tayong na mataimtim sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi tayo kinakalimutan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya habang pinagdiriwang po natin ang ating anibersaryo sa lugar na ito po ay napakagandang paalala sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Huwag nating tuksuhin ang ating dakilang Diyos. Bagkus, alalahan natin ang kanyang kabutihan. Alalahanin natin ang kanyang kapangyarihan, ang mga bagay na ginawa sa atin, ang pagliligtas sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Alalahanin natin kung sino ang mga ginamit ng ating dakilang Diyos para sa ating kaligtasan. Marami tayong mga bagay na dapat alalahanin upang patuloy na tumibay ang ating pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kung naging tapat ang ating dakilang Diyos noon, wala tayong ibang dahilan upang pagdudahan ang kanyang katapatan ngayon. Everybody shout amen. Kaya mga minamahal, sa ikalawang aral na ating mapupulot, sa unang aral mga minamahal, bakit nagkasala ang mga Israelita? Dahil nakalimutan nila ang mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sa kanilang pagkalimot sa kabutihan, mga bagay na ginawa sa kanila ng ating pinakamahal na Panginoon, that caused their unbelief to the Lord. At sa ikalawang aral, mga minamahal, ang pag-alaala sa mga gawa ng ating dakilang Diyos ang siyang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Basahin po muna natin, mga minamahal, Deuteronomy chapter 6, verse 12, sundan po ng Psalm chapter 103, verse 2. Deuteronomy chapter 6, verse 12. Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of the Egypt, from the house of bondage. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang dahilan po ng pag-alinlangan ng mga Israelita ay ang kanilang pagkalimot sa katapatan, sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagbigay naman ng lunas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mismo po sa bersikulo na ating nabasa, mga minamahal. Anong sabi dito sa 12, mga minamahal? Amen? Then beware lest thou forget the Lord, which thou brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Amen? Matapos na sila'y paalalahanan, nagbigay din ng kapamaraanan si Moses. Amen? Kung paano, mga minamahal, magiging matatag ang pananampalataya ng mga Israelita anuman ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin. Dahil patuloy pa ang kanilang paglalakbay, papasok sa lupang pangako, alam ni Moses, mga minamahal, na marami pa silang pagdadaan ng mga pagsubok. Marami pa silang mga kakaharapin sa buhay nila. Ganoon din po tayo bilang mga naglalakbay patungo sa lupang pangako ng ating pinakamalapit ang buhay na walang hanggan. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, mga minamahal, marami pa tayong kakaharapin. Pero pinapaalala sa atin ang banal na kasulatan, mga minamahal, anong sabi dito sa 12, mga minamahal, mag-ingat tayo. Baka ating malimutan ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung pag-iingatan natin, mga minamahal? Baka makalimutan natin ang mahal na Panginoon. Paano natin makakalimutan ng mahal na Panginoon? Yung tinatawag minsan na pagpapala, mga minamahal, maaring hindi tunay na pagpapala. If we cannot handle the blessings, the material blessings na ibinibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon, pinaparanas sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon, baka mamaya makalimot na tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mahigpit ang paalala ni Moses, mga minamahal, huwag nating kalilimutan ang mahal na Panginoon.
Sa ating lakbayin, kung tayo man ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, huwag nating kakalimutan sino ang nagpala sa atin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kung kabaliktaran man ang ating pagdaraanan, mga minamahal, may mga pagsubok man tayong kakaharapin, mga minamahal. May mga karamdaman tayo, mga minamahal. Huwag tayong manlumo. Huwag nating kakalimutan ng mahal na Panginoon. Huwag nating isipin tayo pinabayaan na ng mahal na Panginoon. Huwag nating kakalimutan ang mahal na Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang kapangyarihan. Alalahanin natin ang kanyang katapatan. Alalahanin natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa ikalawang talata, mga minamahal, Psalms chapter 103, verse 2. Praise the Lord. Psalms 103, verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not. Amen. Purihin natin ang ating pinakamahal na Panginoon mula sa ating puso, mula sa ating kaluluwa, at huwag nating kakalimutan ang mga bagay na kanyang ginawa sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Forget not all His benefits. Maliliit o malalaking bagay na ginagawa ng mahal na Panginoon, yan ay dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Huwag natin baliwalain, mga minamahal, yung mga bagay na akala natin ay hindi ginagawa ng mahal na Panginoon. Maliit o malaking bagay, mula nung tayo ay niligtas ng ating dakilang Diyos, yan ay dahil sa kamay, makapangyarihang kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all. Hindi sinabing some. Forget not all His benefits. Dahil alalahanin po natin, mga minamahal, ang mga taong nakakalimot sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, sila yung mga madaling panghihinaan ng loob. Everybody shout amen. Amen. Karoon ng karamdaman, mga minamahal, sabi ng loved ones, ganito, ipatingin mo sa ganito. Nakalimutan na ang kapangyarihan ng malapay kung paano sila pinagaling, niligtas ng malapay noon, pinanghinaan na ng loob. Ay, nga. Hala, ano na ito? Amen? Kaya nagkakaroon ng depression and anxiety. Amen? Dahil nagkakaroon ng foothold, ang kaaway, mga napanghihinaan ng loob, humihina ang pananampalataya. Subalit kagaya ng ginawa ng ating mahal na kapatid sa kanyang patotoo kanina, mga minamahal, bagamat daroon ang pagpupumilit ng kanyang mga loved ones, dahil kumalat na raw yung cancer sa kanyang katawan, mga minamahal. Amen. Kung tutusin, pwede siyang matakot. Siya'y baguhan nung panahon na yon, mga minamahal. Subalit siya ay nanampalataya. Pinaniwalaan niya ang bawat patotoo na kanyang mga narinig, mga minamahal. Sinampalatayanan niya ang pangangaral ng ating ginagalang mga pastor na ang Diyos na ating sinasamba, siya'y makapangyarihang Diyos. Siya ang nagpapagaling na Diyos, mga minamahal. Amen. Anong pinaniwalaan niya, mga minamahal? Hindi yung karunungan ng tao. Hindi ang opinyon ng tao, mga minamahal, ang pinaniwalaan niya, ang salita ng ating dakilang Diyos. Nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, sa mamatay, sa mabuhay, ako'y sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil inalala niya, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, anong ginawa ng mahal na Panginoon sa kanya? Siya'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Pero hindi nagtatapos doon, mga minamahal. Pagkatapos ng ilang taon, pinagkalooban na siya ng anak ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi noon, hindi siya magkakaanak. Pinatunayan ng mahal na Panginoon siya yung Diyos sa makapangyarihan, pinagkalooban siya ng mga anak. Lumaki na ang kanyang mga anak noon, nagkatrabaho na, mga minamahal. Muling bumalik, merong naramdaman, lumalaki na naman yung kanyang tiyan. Amen? Pero anong ginawa ng ating mahal na kapatid? Patuloy siyang nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Sinunod niya, mga minamahal, yung mga spiritual na payo sa kanya, yung mga counseling sa kanya na ipagtiwala mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Siya'y nagpagamit sa ating pinakamahal na Panginoon dahil maaari minsan pag may mga bagay na nagaganap sa ating buhay, pinapahintulutan yan minsan ng ating dakilang Diyos dahil maaari may mensahe sa atin ng ating dakilang Diyos. Maaari may mga bagay na nais ipagawa sa atin ng ating dakilang Diyos na hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ng ating beloved parents in the Lord, continue to search your heart. Bakit may mga pagsubok tayo pinagdaraanan na tila ba ilang taon na nating dinadala, mga minamahal? Bakit may mga karamdaman pa tayo na nararamdaman ilang taon na, bagamat andun ang ating pag-aayuno, pananalangin, pagsusumamo sa mahal na Panginoon? Anong sabi na ba kasulatan na turo ng ating beloved friends in the Lord? Search your heart. Ask the Lord. Patuloy na humingi ng habag sa ating pinakamahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating mahal na kapatid? Nanalangin siyang taimtim sa mahal na Panginoon. Naging sensitibo siya sa mensahe ng mahal na Panginoon.
Nagpagamit siya sa ating dakilang Diyos. Pero anong mensahe sa kanya ng mahal na Panginoon? Hindi pa sa ngayon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung kagalingan na kanyang dinadalangin, may iba pang plano ang mahal na Panginoon. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Hindi siya nanlumo. Hindi siya pinanghinaan ng loob, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi niya nakakalimutan kung paano siya pinagaling noon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinanghawakan niya for 6 years, mga minamahal. Katulad ni Joseph, mga minamahal. Pinanghawakan niya ang pangako sa kanya ng mahal na Panginoon. Ilang taon siya na nakulong. Ilang taon siya na naghirap, mga minamahal. Pinanghawakan niya ang salita ng mahal na Panginoon. After how many years? More than 25 years, mga minamahal, siya'y naghirap, siya'y nakulong, naging alipin, mga minamahal. Natupad ang pangako ng mahal na Panginoon sa kanya. Nailigtas niya ang kanyang mga sa buhay, maging ang kanyang buong bayan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kagaya sa ating mga kapatid, after 6 years na dala-dala niya, mga minamahal, nananatili siyang nananampalataya sa mahal na Panginoon. At pagkatapos na siya'y sinubok ng ating dakilang Diyos, siya'y muling pinagaling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong makalimot sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kung pilit na pinapaalala ng kaaway, mga minamahal, kung sino tayo noon, mga minamahal, pilit din nating alalahanin paano tayo binago ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil every minute, every second of our life, lagi tayong tutuksohin ng kaaway. Dahil anong nais ng kaaway, anong misyon ng kaaway sa ating buhay? Ibalik tayo sa ating lumang buhay. Upang tayo, mga minamahal, ay diretso sa karagat-dagatang apoy. Araw-araw, bawat minuto, bawat segundo, tayo tutuksoin ng kaaway. Pero huwag tayong panghinaan ng loob. Gaya ng sabi ng Balang Kasulatan, mga minamahal, we can do all things through Christ who strengthens us. Everybody shall praise the Lord. Lagi nating ipagsiksikan sa ating puso't kaisipan ang mga salita, ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Kung may mga bulong ang kaaway sa atin, lagi natin sabihin, ay, makapangyarihan ang Diyos na aking sinasamba. Ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Bakit pa ako babalik dyan? Ako'y lubusang binago. Ako'y anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung tayo man ay pinagpala, mga minamahal, mula sa lusak ng kahirapan, mga minamahal, at dumating ang panahon na pahihintulutan ng ating dakilang Diyos, na tayo ay haharap muli sa kahirapan, mga minamahal. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sabi ng Balang Kasulatan, bagkus alalahanin natin noon, paano tayo pinagpala, paano tayo inangat ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ay gagawin muli ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? At basahin po natin, mga minamahal, ang Lamentation o Panaghoy 3:21 hanggang 23, mga minamahal. Lamentations chapter 3, verse 21 to 23. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakatamis na mga salita ng ating dakilang Diyos sa Tagalog po. Slow. Mga Panaghoy, Kabanatang 3, talata po 21 hanggang 23. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Tignan po natin, mga minamahal. Bakit may pag-asa si Prophet Jeremiah? Ito po ay sinulat ni Prophet Jeremiah. Ito yung mga panahon, mga minamahal, na nasaksihan niya kung paano bumagsak ang Jerusalem, mga minamahal, at paano nagiba ang templo dahil sa paulit-ulit na pagkakasalan ng mga Israelites. Nakita niya, mga minamahal, ang pighati. Humarap siya sa iba't ibang mga pagsubok si Prophet Jeremiah, mga minamahal. Pero sa kabila ng lahat ng mga pigati, ng mga bagay na kanilang nararanasan, mga minamahal, sila ay nilupig, mga minamahal. Anong ginagawa ni Prophet Jeremiah? Anong ginawa niya, mga minamahal? Gaya na nasusulat. Ulitin po natin, mga minamahal. Kaya hindi po. Panaghoy, Kabanatang 3, talata po 21 hanggang 23. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Kaya't may pag-asa ako, mga minamahal. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Yes, amen. Hallelujah. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Palakpakan po Amen. natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kung ang ating kaisipan, mga minamahal, ay lagi natin pinupuno ng mga alaala kung gaano kabuti, yung isipin na lang natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sapat na po yun.
Hindi na tayo maghahangad ng iba pa mga minamahal kung ano yung iba pang manifestasyon ng kapangyarihan ng malapit. Sapat na tayo'y inibig ng ating dakilang Diyos. Sapat na tayo'y niligtas ng mahal na Panginoon. Sapat na tayo mga minamahal binigyan ng pagkakataon tawaging anak ng mahal na Panginoon. Dahil sino po tayo para tawaging anak ng mahal na Panginoon? Sino tayo mga minamahal upang paglaanan ng panahon ng ating pinakamahal na Panginoon? Sino tayo mga minamahal upang mabayubay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo?